Magandang araw mga tol. Welcome to my channel. Kung bago ka sa channel ko, pindutin mo yung subscribe button na kulay pula na nasa baba. Pindutin mo na rin yung notification bell para lagi kang ma-notify kapag may bago akong in-upload na tutorial sa Kongsberg Simulator. Ang topic natin ngayon ay tungkol sa boiler. Paano i-operate at paano natin ilagay sa automatic. Ang mga diagram na gagamitin natin dito ay number 80, steam generation plant, number 82, oil-fired boiler, at saka yung number 84. Ang power supply ng boiler ay nasa 71. Sa main switchboard, click mo yan. Nandito sa bandang baba ang mga breaker para sa boiler. Balik tayo sa process directory. Puntahan muna natin yung 80 sa steam generation plant. Ayan, nandito tayo sa 80, model diagram 80, steam generation plant. Makikita nyo dito ang steam drum. Ang laman ng steam drum ay tubig sa baba. Ang natitirang space ay para sa steam. Ito namang nasa baba, ang water drum. So ito yung steam drum, ito yung water drum. Ito naman ang exhaust stack. Tinatawag din ito ang exhaust boiler. Kasi dito, nakakapag-produce ka dito ng steam. Meron siyang superheater, evaporator, at saka economizer. Ito naman yung main feed pump. Itong pump ang nagkakarga ng tubig doon sa steam drum. Dito siya kumukuha sa feed water tank. So kung i-trace natin yung linya, dito yung suction. Yan. Tapos ang discharge ng feed water pump, ito, dadaan ng economizer. Iinit yan dito dahil sa exhaust ng main engine. Then papasok sa steam drum. So yan. So merong balbula dito na kailangang buksan. Kapag low level itong feed water tank, doon tayo kumukuha sa distilled fresh water tank. Gagamitan natin ng make-up pump. So kapag sinabing make-up pump, yan yung mga bomba na pang fill up. So paandarin mo yan kung low level ang feed water tank. Ito naman ang inspection tank. Dito bumabalik yung mga steam na galing sa mga heating ng mga fuel, mga lube oil. So dito natin i-inspect kung sakaling nagkaroon ng leak at na-contaminate ng oil. So dadaan muna sa inspection tank. Ito naman yung mga circulation pumps. Itong pumps ang nagkakarga sa evaporator. Nagsasuction ito dito sa water drum. So kailangan buksan yung outlet valve na yan. Then i-discharge niya sa evaporator. Lalabas yan, papasok ng steam drum. Yan, so pagbalik dito, mga steam na yan. Paandarin lang ang isa nito. Tapos yung number 2, i-automatic. Yung automatic button nito nasa diagram number 82. So ito naman yung superheater. Yung steam galing sa steam drum pupunta sa superheater para magiging superheat. Yung mga superheated steam, yan yung mga ginagamit sa mga turbine pumps, sa mga turbina. Okay, balik tayo sa steam drum. Kung sakaling ang water sa steam drum ay sumobra, pagkakaroon dito ng high level alarm. Letter H dito para sa high level, sa tapat ng letter L or level. Kapag nag high level alarm,
yung kulay ng tubig sa sight glass nagiging kulay red. So kitang kita mo na may problema sa level ng tubig pag nagkulay red ito. Kapag high level alarm, babawasan mo yung tubig dito. So gagamitan mo ng blowdown valve at saka yung overboard. Pwede mo ring isabay yung blowdown valve ng water drum at saka overboard para mabilis mabawasan. Pwede mo ring isabay yung scum valve para yung mga nakalutang sa tubig na impurities ay mailalabas dito. Kapag bumalik sa normal level, yung kulay ng tubig ay bumabalik sa kulay blue at mawawala rin yung alarm. Then pwede mo nang isara yung mga blowdown valves. Okay, punta naman tayo sa number 84. Process directory. Number 84, boiler combustion. Nandito tayo sa model diagram 84, boiler combustion. Makikita nyo dito yung burner number 1 at saka burner number 2. Nandun sa taas yung burner 1 switch on and off and burner 2 switch on and off. Hindi makapag-fire ang burner kapag wala siyang supply ng hangin. Doon sa dulo, makikita nyo yung boiler air fan or combustion fan. Ito yung switch niya. Punta naman tayo sa taas, makikita nyo yung HFO pump at saka yung DO pump. So kapag kulay dilaw yung linyada, alam mo na agad na diesel system yan. Samantalang sa HFO, ganyan yung kulay pink. So kung titignan nyo yung pinagkaiba ng diesel sa HFO ay yung heater. Wala nang heater yung diesel, pero yung HFO meron siyang heater. Bago nyo paandarin yung mga pump na to, i-check nyo muna doon sa service tank na nakabukas yung balbula papunta dito sa 84. Ang service tank ng HFO ay nasa diagram 5. Samantalang ang diesel, ang kanyang service tank ay nandun sa diagram 5 din. So pupunta tayo sa diagram 5. Ito yung DO service tank at ito naman yung HFO service tank. Hanapin natin yung balbula papunta sa 84 or papunta sa fuel pump. So isa ito at saka ito papuntang 84 to boiler. So yan yung mga balbula na kailangan buksan. Sa diesel naman, ito nakabukas na kasi supply din ito papunta sa generators. So nakabukas na to. Ito yung papuntang boiler. Kulay itim yan, so ibig sabihin sarado. Papuntang 84 to boiler. So ito yung bubuksan nyo papunta sa diesel oil pump. Pag nabuksan nyo na, balik kayo sa 84, pwede nyo nang paandarin yung mga bomba. Then para mahiting mo yung HFO, kailangan buksan mo yung mga steam valves. Itong kulay light blue na konektado sa burner, ito yung atomizer. So para sa mga kadete, paki-search na lang kung ano ang trabaho ng atomizer. Dalawa ang atomizer natin. Kung dito nang gagaling yung atomizer, yan ay atomizing air. Ayan. Kung dito naman galing yung atomizer, yan ay atomizing steam. So yung atomizing air, galing yan sa service air compressor. So kung susundan natin sa 60, ito yung service air receiver, service air compressor. Ito yung papunta sa boiler. Yan, papuntang 84. So ito yung supply ng atomizing air natin. Matalang itong steam,
galing yan sa steam drum. Kung susundan nyo sa 82, ayan, galing dito sa drum papunta sa boiler. Yan, boiler atomization papunta sa 84. Okay, so bakit dalawa yan? Sa umpisa, air muna yung bubuksan nyo na mag-supply ng atomizer dahil yung steam pressure ay wala pa. Kaya air muna yung gamitin mo bilang atomizer. Pag mataas na yung steam pressure, tsaka mo i-change over dito sa steam atomizer. Bago kayo magpindot ng burner on, kailangan dumaan muna kayo sa purging. So dito yung start button ng purging. Kailangan matanggal muna yung mga explosive gases bago kayo pumindot ng burner on, para maiwasan natin ang furnace explosion. Pag nagkaroon ng explosion, iilaw ito. Ibig sabihin yan, pag umilaw yan, na-activate ang trip. So pag na-activate ang trip, puputulin niya yung fuel supply papunta sa burner. Punta naman tayo sa diagram 82. Oil fired boiler. Dito sa model diagram 82, makikita nyo dito yung furnace. Ito pa rin yung steam drum, ito yung water drum, ito yung furnace, ito yung burner. Dito bumubuga ng apoy. So yan ang pangalan niya, furnace. Sa taas ng steam drum na to, makikita nyo yung main steam valve. Ito ang nagsusupply ng steam papunta sa mga heating. Yan, i-trace natin. Yan, ito yung heating para sa mga iba't ibang tangke kagaya ng bunker tanks, settling tanks, service tanks, sludge tank, and so on. Sinusuplayan din niya yung mga purifiers, DO purifier, LO purifier, and HFO purifier. At saka yung iba pang consumers. Ito na ulit yung mga circulation pumps. Nakita natin sila doon sa diagram 80. At nandito yung automatic button. So kung pinaandar nyo yung number 1, yung number 2 ilalagay nyo sa automatic. Yan, so naka manual on yung number 1, naka auto naman yung pump number 2. Sa second part, papakita ko naman kung paano i-operate yung boiler hanggang mailagay natin siya sa automatic. So lagi tayo mag-umpisa sa number 80. Okay, nandito tayo sa number 80, steam generation plant. I-check muna natin na walang problema sa water level. So wala tayong nakikitang alarm sa level. Kulay blue yung tubig, ibig sabihin nasa normal level. Next, paandarin natin yung main feed water pump. Ito siya. Ito yung nagkakarga ng tubig doon. Siya ang taga-replenish. Paandarin natin to. Dadaan ng economizer. Papasok dito. So kailangan naka-open yung valvula na to. Tapos paandarin yung feed water pump. Itong feed water pump, walang tigil sa andar yan. Hanggat nag-ooperate ang boiler, dapat laging umaandar to. Manual yan, hindi to automatic. So pag nakita nyo to na kulay itim, hindi normal yan. Dapat paandarin nyo. Kung minsan nagtitrip, i-reset nyo dito, then restart. Nagtitrip ito kapag nasobrahan ng laman yung steam drum. Kung tuloy-tuloy ang andar ng main feed water pump, mapupuno ng tubig yung steam drum. So ang gagawin nyo dito sa level controller, i-click nyo sa manual, then sa tapat ng manual, mag-type kayo ng setting na 10. Enter. Huwag kalimutan, pindutin ang enter. 10% yan. Then tsaka nyo ilipat sa automatic.
Ito na yung magko-control sa level ng steam drum. Then punta naman kayo sa circulation pumps. I-check nyo yung kanyang suction. Nagsasuction ito sa water drum. Then dini-discharge niya sa steam drum. Then start pump number 1. Kailangan laging may laman yung evaporator, lalo na kapag umaandar yung main engine. Dahil masisira yung mga to kapag merong exhaust tapos walang laman yung mga heat exchanger na yan. Okay na tayo dito sa number 80, pupunta na tayo sa 84. Boiler combustion. Ang una nating gagawin dito ay mag-purging. So tatandaan nyo paano mag-purging, dahil baka lagi nyo gagawin ito tuwing i-restart nyo yung boiler every after repair. Pag nagkaroon ng troubleshooting, baka kailangan nyo na namang mag-purging. So para magkapag-purging tayo, paandarin nyo muna yung boiler fan sa dulo, click on. Then yung damper position, ilalagay natin siya sa fully open. Makokontrol natin yung position ng damper na to dito sa airflow controller. I-click nyo sa manual, tapos lagyan nyo ng setting na 100. Enter. So yung damper position magiging fully open. Then click purge start. Malalaman mo pag tapos na yung purging kapag yung start na nakalubog ay lumabas. Ibig sabihin tapos na yung purging. Medyo matagal yan, maabot ng mga 1 minute. So habang inaantay mo to na lumabas, itong low pressure sa atomizer, buksan muna natin sa atomizing air. Open this valve, right click yung 3-way valve. Kung ayaw sa right, left. So left and right click lang para mag-change over yung 3-way valve. Okay, hindi pa rin natapos yung purging. Pwede mo na rin paandarin yung dalawang pump para mag-recirculate na. Bago mo paandarin yung pumps, sabi ko kanina, kailangan puntahan nyo muna yung service tanks. Sa 5. Para sa diesel, saan yung balbula papunta sa boiler? Ito. Then para sa HFO, saan ang balbula papunta sa boiler? Isa, dalawa. Then bumalik ka na sa 84 sa boiler. Pwede mo nang paandarin yung diesel pump at saka yung HFO pump. Tapos buksan mo na rin yung steam para sa heating ng HFO. Buksan mo to tsaka ito. Ito yung steam tracing valve, heating to sa linyada ng HFO. Ayan. Then tignan mo na yung purging kung tapos na. Okay, nakalabas na yung start, ibig sabihin tapos na yung purging. So dahil tapos na yung purging, yung damper position na nilagay natin sa 100 fully open, iseset na ulit natin siya sa 10. Kasi kung i-fire mo yung burner na naka fully open yung damper, sobra-sobra yung hangin. So ang mangyayari, iilaw ito sa burner 1, too much air. Pag umilaw ito, ibig sabihin sobra-sobra yung hangin. So yung 100% na setting sa damper position, ginagamit lang natin yan during purging. Ngayon, tapos na yung purging, iset mo na to sa 10% na lang. 10, enter. Ibig sabihin, magsasara yung damper at 10% na lang ang opening niya. So konti na lang yung hangin na isusupply niya sa burner during firing. Then, after mo i-set ito sa 10, doon sa tapat, ito naman yung oil flow controller. Siya naman nagre-regulate sa amount ng fuel papunta sa burner. Yan yung fuel line. So, kontrolado niya itong valvula na to. Ang setting naman dito para sa oil flow controller, 5%. 5, enter. 10% sa hangin, 5% sa fuel. Then, ready ka na mag-switch on sa burner. Kaya lang,
merong naka-activate na trip, low atomizing pressure. Kapag merong naka-activate na trip, tapos i-click mo burner on, walang mangyayari. Kasi hanggat may naka-trip, wala kang supply ng fuel. So i-reset mo yung trip na yan. Kapag na-reset, pwede ka nang mag-burner on. I-click mo yung burner on, automatic aandar to. Yan, pilot fuel pump yan. Diesel yan, binigyan nyo ng diesel yung burner. At may maliit na apoy, ito yung igniter. Kapag bumuga na yung fuel na galing dito, yan, tatamaan niya yung igniter at malaki na yung apoy, ibig sabihin nag-fire na yung burner. Ayan, nakapag-fire na yung burner natin. Pag kumulo na yung tubig, mapapansin nyo na yung steam pressure, dahan-dahan ng tataas yan. Ang susunod na gagawin nyo pagkatapos nyo mag-fire yung burner, etong mga controller na to, ilalagay na natin sa automatic. Merong tamang sequence kung alin ang dapat mauna. Yan ang airflow controller, yan ang unahin. Isunod nyo yung nasa tapat niya na oil flow controller. Ipanghuli nyo yung master at oxygen controller. So ganun ang sequence. Okay, so ito yung steam pressure. Mapapansin nyo, mataas na dahan-dahan. Samantala, ang temperature ng HFO natin ay dahan-dahang tumataas. Kapag umabot ang temperature nito sa 85 or pataas, pwede na nating i-change over dito from DO to HFO. Right click lang yan para ma-change over. Pero aantayin natin na tumaas to ng 85 degrees. Nasa 57 degrees pa lang. Samantalang ang ating steam pressure ay nasa 6.8 bars na. Ang next mission natin ay ilagay ang burner sa automatic. So paano ba ilagay sa automatic ang burner? Meron ditong burner management. Dapat automatic yung burner management. Para maging automatic siya, kailangan nakailaw itong ready. Kulay green yan dapat. Pag umilaw to ng green, i-click natin yung on, ibig sabihin automatic na yung burner. Kapag automatic ang burner, tuwing babagsak yung steam pressure, automatic mag-fire yung burner. Then pag naabot niya yung set point, automatic mag-shut off yung burner. So yun ang ibig sabihin na naka-automatic yung burner. So yan ang next mission natin, pailawin natin yung ready. Bago umilaw itong ready, kailangan ma-comply natin yung mga requirements. Yung requirements na yan, lalabas pag pinindot mo yung burner management. Click this one. Burner management. Ito yung mga requirement. Yung ready na to, siya din yung ready na yan. Yung on and off na yan, ito rin yon. Parehas lang. Lahat ng nakalista sa ilalim dapat pailawin. Itong requirement na to ay para sa diesel. Kung balak mong i-automatic yung boilers gamit ang diesel, ito yung requirement. Kung balak mong i-automatic ang boiler gamit ang HFO, iba naman yung requirement. Dapat naka-change over ito bago natin i-click yung requirement dito. Ang temperature na natin ay 99 degrees, so pwede na nating i-change over to. Right click. So ngayon na-change over yan, pwede na nating ipara yung diesel pump. Okay, ngayon na naka-change over na yung fuel to HFO, ilabas ulit natin yung requirement ng automatic. Ayan na. Mas mahaba dahil mas maraming requirement kung gagamit ka ng HFO. So, ganun pa rin yung ready na yan, ito pa rin yon, yung on na yan, ito yon. So, lahat ng nasa ilalim, kailangan kumpletuhin natin yung ilaw. So, ano-ano yung mga requirement na to? Isa-isay natin. Boiler trip reset. Saan makikita ito? Dito yan. Ito yung boiler trip reset. Ibig sabihin, kapag may naka-activate na boiler trip, i-reset mo dito,
Pag wala nang naka-activate, tsaka palang iilaw yung boiler trip. Next, master controller auto. Ito yon, master controller auto. Nakailaw siya dahil naka-automatic na. Pero kung naka-manual pa yan, walang ilaw. Pero pag naka-automatic yan, iilaw siya. Next, oil flow controller auto. Ito din yun, oil flow controller naka-auto. Next, airflow controller auto. Ito naman yun, airflow controller naka-auto, kaya nakailaw. Next, HFO select valve. Valve ibig sabihin balbula. Balbula ng HFO. Nasaan ito? Etong changeover valve, yan yung HFO select valve. Nakailaw siya dahil nakaselect na sa HFO. Pero kung ibabalik natin to sa diesel, walang ilaw yan. Pero pag ibalik mo sa HFO, right click, HFO select valve, nakailaw na. I-change over lang natin yan kapag nasa tamang temperature yung HFO, 85 or above. Next, HFO pump. Ito yon, HFO pump. Nakailaw siya dahil umaandar yung pump. Pero pag nakapara pa yung pump, wala siyang ilaw. Ayan, nakailaw. Next, HFO heater valve. So balbula na naman ito ng HFO heater. Nasaan ang HFO heater? Ito yung HFO valve. Nakailaw yung HFO heater valve dahil nakabukas. Pero pag sarado pa yan, wala pang ilaw. So buksan mo yan. Next, hindi nakailaw itong atomizing steam shut-off valve. So balbula ito ng atomizing steam. So doon tayo sa atomizer, atomizing air, atomizing steam. Nasaan yung atomizing steam shut-off valve? Ito yon. Sarado pa siya kaya hindi nakailaw yung atomizing steam shut-off valve. Pero pag na-change over mo na ito at nabuksan mo na to, iilaw na. Ang tanong ay kailan mo pwedeng i-change over from atomizing air to atomizing steam? I-change over mo yan sa steam pag nakailaw na yung boiler pressure okay. Ibig sabihin pag nakailaw kasi to, ibig sabihin mataas na yung steam pressure mo. So, pag nakita mong nakailaw yan, ibig sabihin pwede mo nang ilipat to. Buksan mo to, right click, pwede mo na rin isara yung air. So yan, steam atomizer na tayo. Next, HFO temperature okay. Nakailaw siya dahil ang limit natin ay 85 degrees Celsius. Ang temperature natin ngayon ay 98 degrees. Kaya nakailaw na yung HFO temperature okay. And pinakahuli yung boiler pressure okay. Nakailaw siya dahil ang limit lang natin ay 5.5 bars. Ang pressure natin ngayon ay 7.45 bars. Kaya nakailaw na siya. Ngayon, kumpleto na yung ilaw, pero hindi pa rin nag-ready. Hindi pa rin umilaw yung ready. Ibig sabihin may kulang pa. Meron ditong burner type. Pagka change over mo from DO to HFO, kailangan i-change over mo rin itong burner type from DO to HFO. Yan, umilaw na yung ready. Ang gagawin mo, i-click mo yung on. Pwede mong i-on dito, pwede mo ring i-on doon kasi parehas lang yan. So click on. Ngayon, nasa automatic mode na yung ating burner management. So bahala na itong controller na burner management, i-manage na niya yung boiler. So naka-automatic na. Kailan magpa-fire yung burner? So titignan natin dito sa settings, sa low settings. Sabi niya dito, burner 1 start limit 6.10 bars. So kaya pala hindi pa nag-automatic kasi ang
boiler pressure natin ay 6.3. Pero pag bumaba ito ng 6.10, that's the time automatic na siyang mag-purge and automatic na siyang mag-fire. Kung sakaling naka-fire na siya, kailan naman siya titigil? Burner 1 stop limit is 7.5 bars. So kapag inabot na nito ng 7.5 bars, magsa-shut off naman yung burner. Burner number 1 lang ang mag-automatic kapag yung settings ay nasa low settings. Meron din tayong high settings. Ginagamit natin ang high settings kapag mataas ang demand ng steam. So dito lang nililipat yan. High, low. Hayaan lang natin na naka-low settings dahil hindi natin kailangan ng sobrang taas na steam pressure. Pero pag nilagay mo yan sa high settings, burner number 1 at saka burner number 2 ang mag-automatic. Ayan, i-observe natin, bumaba yung steam pressure kasi nakonsumo. Ngayon, below 6.10 na. So, anong nangyari? Ayan, katatapos lang mag-purge. Ngayon, magfa-fire na yung burner. Nag-automatic na siya. Ayan, nag-automatic fire. Wala tayong ginawa. Pusa nang nag-fire yan. Kapag umabot to ng 7.5 bars, magsa-shut off na yung burner. Then, watch keeping na, bantayan nyo yung boiler. Lagi nyong i-check yung kanyang steam drum sa 80. Kapag high level, i-blow down. Kapag low level, i-check nyo baka nag-trip ang main feed water pump. That's it, gentlemen. Kung na-download nyo yung Kongsberg Simulator app, praktisin nyo yung mga iba't ibang tutorial na makikita nyo sa aking channel. Kung may mga questions kayo, i-comment nyo lang sa baba at huwag kalimutan na mag-subscribe. Salamat mga tol, mga kabayan. Kita-kita tayo sa susunod na tutorial. Agilus signing off.